Josefa Llanes Escoda, also known as Pepa, was born on September 20, 1898 in Dingras, Ilocos Norte. Josefa was a suffragist, social worker, World War II hero, and prominent Filipino citizen. She is most well known by founding the Girl Scout of the Philippines and advocating for women's suffrage. After completing her education in Dingras for elementary school and Lawag for high school, Josefa decided to further her education in Manila. Her father passed away when she was only 15 years old, and she brought her brothers and mother together in Manila to give them a better future. In 1922, Josefa graduated from the University of the Philippines with a secondary teacher's certificate, and next, she joined the American Red Cross as a volunteer social worker. This public service allowed her to pursue her dream of studying social work in America. And in 1925, Josefa received her certificate by the New York School of Social Work. She eventually married Antonio Escoda, a Philippine Press Bureau reporter from Gandara, Samar, whom she had met while attending the Women's International Heat for Peace in 1925. After coming back to the Philippines, she started working for government organizations such as the Board of Censors for Moving Pictures, the Textbook Board of the Bureau of Public School, and the Tuberculosis Commission of the Bureau of Health. Josefa fought for women's right to vote and hold position in the nation's public elections, as well as for the extensive liberties they should have. Naging founder si Josefa Llanes Escoda ng Girl Scout of the Philippines, GSP, dahil sa kanyang malalim na malasakit sa kapakanan ng kabataan, lalo na sa mga kababaihan, at ang kanyang layuning magbigay ng tamang edukasyon at paghahanda sa mga ito para maging responsableng leader at miyembro ng komunidad. Noong 1940, nakipagtulungan siya sa mga mahalagang leader at organisasyon upang itaguyod ang Girl Scout of the Philippines, na naging lokal na sangay ng World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS. Bilang isang guro, social worker, at aktibong leader ng mga kababaihan, nakita ni Escoda ang pangangailangan ng isang samahan na magbibigay ng pagkakataon sa mga kabataang babae na mag-develop ng mga kasanayan sa pamumuno, serbisyo at disiplina. Nais nang matulungan ang mga batang babae na maging handa hindi lamang sa mga tradisyonal na tungkulin sa pamilya, kundi pati na rin sa pagiging makabayan at makatarungan, kasapi ng lipunan. Ang pagtatag ng GSP ay isang hakbang upang mapalakas ang papel ng kababaihan at ang kanilang aktibong paglahok sa mga isyong panlipunan at pambansa. Dahil dito, si Josefa Llanes Escoda ay naging isang mahalagang simbolo ng kabayanihan, empowerment at pagsisilbi sa kapwa. Naging World War II hero si Josefa Llanes Escoda dahil sa kanyang matinding tapang at malasakit sa kapwa sa panahon ng digmaan. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinalakay ang Pilipinas ng mga Hapones, hindi nag-atubili si Escoda na gamitin ang kanyang mga koneksyon at kaalaman upang makatulong sa mga Pilipino na naapektuhan ng digmaan, lalo na ang mga kababaihan at bata.
bilang isang aktibong miyembro ng Red Cross at iba pang organisasyon. Siya ay nagbigay ng tulong sa mga evacuee, nag-organisa ng mga relief efforts, at naghatid ng pagkain at gamot sa mga nangangailangan. Higit pa rito, si Josefa Llanes Escoda ay naging bahagi ng kilusang paglaban sa mga Hapon, nagsisilbing tagapag-ugnay at tagapaghatid ng impormasyon sa mga gerilya at mga miyembro ng resistance movement. Siya rin ay tumulong sa pagpapalaganap ng mensaheng makikinabang sa paglaban sa mga mananakop. Dahil dito, siya ay nahuli ng mga Hapones at ikinulong. Sa kabila ng matinding panganib, hindi siya umatras sa kanyang mga prinsipyo at patuloy na naglingkod sa bayan. Sa kabila ng kanyang pagkamartir noong 1945, ang kabayanihan ni Josefa ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino at naging simbolo ng katapangan, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Kilala mo ba si Josefa Llanes Escoda? Opo, kilala. Yes po, kilala ko siya. Oo. Opo, kilala ko po siya. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya bilang bigyan ng boses sa kabayan ng Montan. Nakilala ko siya dahil siya ang nagsulong ng karapatan ng mga kababayan. Nakikita ko siya sa 1K. Nakilala ko siya bilang founder ko ng Girl Scout. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang kontribusyon ni Josefa sa kasaysayan ng Pilipinas? Pagiging tagapagtanggol ng karapatang pantao. Isang matapang na tagapagtanggol ng karapatang pantao lalo ng mga kababayan at mga mahirap. Sa akin palagay, ang mahalagang kontribusyon ni Josefa ay ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas noong World War II. Sa panahon ng mga pananakot ng Hapones, si Josefa ay tumulong sa pagtatago at pagpapakalat sa kilusan ng mga gerilya at sa pagsuporta sa mga sugatang sundalo. Ang pinangunahan niya ang kampanya para sa edukasyon, kalusugan at kababaihan. Ano ang pangunahing aral na maaari nating matutunan mula sa buhay at sakripisyo ni Josefa Llanes Escoda? Pag-aalay ng sarili. Ang pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba ay isang mahalagang aral na maaaring matutunan natin sa buhay. Gamitin ninyo ang inyong mga talento at kariyahan para sa ikabubuti ng iba. Ang pangunahing aral na pwede natin matutunan sa buhay ni Josefa ay ang kahalagahan ng tapang at malasakit para sa buhay. Ang aral mula sa buhay ni Josefa ay labanan natin ang hindi pagkakapantay-pantay at magtulungan upang makamit ang mga layunin para sa mas makatarungang lipunan. Pinakita niya na kahit sa gitna ng mga pagsubok ay hindi dapat mangalan ng pag-asa. Sa iyong palagay, kung nabubuhay ngayon si Josefa, ano ang kanyang mensahe para sa mga kabataan at kababaihan ngayon? Empowerment. Kayo ang kapangyarihan ng inyong mga buhay. Gamitin ninyo ang inyong mga talento at kakayahan na ikabubuti ninyong sarili at ng iba. Ang mga kababaihan ay may katulad na karapatang pantao sa mga kalalakihan. Kaya huwag hayaan na mabawasan ang inyong mga kakayahan. Kung buhay pa si Josefa, ngayon ay tiyak na ipapahayag niya sa mga kabataan at kababaihan na patuloy na magsikap at huwag mawalan ng lakas ng loob. Para sa akin, ang kanyang mensahe ay magtulungan tayo upang maging tagumpay at makabuti ang ating kalagayan at sa lipunan.